them a dot in the ocean. Kung sa isda, bilat si Iloy, sap-sap lang ko, bagis sila. But, we could not deny the fact that the effect and the impact of my words, of my, the power of my influence has really gotten into their nerves. Amo na siyang nangyayari. I did not expect that I am going to be this strong in popularity contest, and I did not expect that Malacanang is going to be butthurt this much sa ako nga ginapanghambal. Hindi gid ko nila magwantahan kag siguro personal man inan na may personal na si Claire, na may personal ng Kalbo nga sa PCO, na may personal lang aton nga presidente, because they could not get it, they could not get me to side with them. Amo na siya ang tutuod nga natabo. Hindi niyo ko ako niya mapilit, bisan patyo niyo ko subong, hindi niyo ko yung mapilit magkambyo ko sa ngakon nga opinion, at unless siguro nga pabayan ako sang green color, not unless nga hindi ko nila pag-ialalayan nga kahit man lang mag-provide sang abogado o kung mag-alalay sa akin na para din ma-protect ako or ma-protect ng aking pamilya, baka doon ma-turn off ko sa kanila. Pero habang na kinocompensate din ako at nakita ko rin ang pagmamahal at pagdepensa sa akin, pag-protect ng DDS, habang may buhay, habang ang aking boses ay nandito pa, hindi talaga ako magkambyo partido. Anong iset mo sa piyansa? Sakon patay gutom ka. Share the live, share the live. Ano naman? Maria Cecilia Tan, wala ko inadlok sila. Mildred, hello. One moment. Share the live, please. Ikaw na bala, Ilis? Ikaw, Ilis, hindi ko kabalo. Ay, itot. Nagay ka dimensyon bilat sing Iloy. Gapang black ko sa nagamensyon diri sa mga wala pulos. Malacanang na yan sa mga ngakon kontra. Why ko yan nagakontra na sa mga putyo-putyo. Mayroon ko na yung kape. Okay lang kumanga rin, naga-live ko subong. Hold on lang ha. Thank you so much lang kay Attorney Plaridel Nava. Hindi man kami na ni Attorney Plaridel nagkilalanay sang ara ako sa Iloilo. Pero nagkaroon lang kami sinasang interaction tungod nga nagbuligay. I think basta maging pamangkot ko na saya during election pala mo. I think during sang election, and nagkusog lang ang amon ng communications tungod nga trenyas man ako, kag trenyas man siya, gimpulihan namon si Jamango. So thank you so much, Action Radio, for giving me the opportunity to give you the side of my story. Amo na sang inchakto nga journalism, amo na sang inchakto nga radio station, nga nagakuha sang opinion, sang tao nga ginaakusahan. Hindi parehas ang ibanda nga mga bilat sing Iloy. Kutob subong hindi na ko magmigo sa imuya K5. Mabalik kita sa pagkakontranay naman naton. Kita yung naging kontra ko na si Mango. Gin picture nyo dabi ko na yung mga miguhay. Wala galing migo-migo sinyo. Daddy! Baby! Baby! Close the door! Ang mga stars yung dagdagan nyo. Ba't ako masistress? Sila nasistress sa akin.
Stress? Ba't ako makuha sa stress? Oh, wow! How are you, attorney? Ay, salamat, gid. Nag-live ako subong. Balikan ta ka, ha? Thank you so much. Kung sino, pag inadira ang mga international lawyers, dira, please message me. I need your assistance. Ang patay gutom nga si Louie, yung stress nga. Bakit ako ma-stress? Ang ganda-ganda ng tinitirahan kong lugar, ba't ako mas-stress? Ikaw ang stress kasi wala ka pagkain mamaya. Patay gutom ka. May mga Pilipino, gid talaga hanggang ngayon, nga hindi nagigit sa mga yudiputal ng pagnanakaw sa atin sa gobyerno, napakabobo ng mga bilatsing iloy. Ang mga taong ganito na hindi yun nare-realize na ang pulubi ng Pilipinas at sila lang yung mayaman. Panluluko dito, panluluko doon. Sila nakamibak, Mercedes, bilatsing iloy. Hanggang ngayon kayo nagadjit. Kumakain sila sa masasarap na pagkain. Ikaw putang na hanggang ngayon, noodles ka pa rin kag fried lumpia. Mayo ka kung may fried lumpia, sardinas ka pa rin kag tinapa. Hindi nyo na nare-realize bilatsing iloy nga nakaw sa atin? Baliwala lang sa inyo ang mga malita-malita nga ginpang ginpanagtag nila sa iba't ibang mga kongresista. Bilatsing iloy, sinyo ka mga bubo. Tapos, kayo galit sila sa akin ang mga bilatsing iloy ng mga pro-Marcos. Ano na lang to yung mga taxes na to bilatsing iloy? Hindi nyo ba alam na when they are corrupting our budget for a certain fiscal year, when they do insertions, it means fewer beds in the hospitals, fewer free surgery operations, fewer bonuses sa ating mga national defense, fewer extra help sa mga mahihirap, wala sa mga libre nga paracetamol, wala sa mga libre nga antibiotic sa Department of Health. Mas kukunti ang mabibigay nila sa mga kawawa nga mga PWD, sa mga kawawa nga matatanda. Ayan ang ibig sabihin kapag kurap ang gobyerno. Tumataas ang ating mga bilihin, tumataas ang everything, ang mga rate ng taxes, lahat na yan. Kapag ninanakaw ang pera natin, kapag wala budget ang mga certain departments, hindi napapaayos ang mga kanal sa baha. Kaya nga tayo na bullshit dyan sa flood control eh. Bakit maraming namatay ng mga tao sa baha? Kasi hindi nila gin-provide ang project. Saan ang pera? Ginpulsa nila. Why are you angry at me? Why are you mad at me for exposing the truth? Kung tama ang kanilang paggamit ng pundo natin, sana walang namatay sa mga baha. Nakita natin lahat, ilang beses binaha ang Pilipinas, maraming namatay. Wala sang dike, wala sang dam, wala sang proper drainages. Tapos ang mga na-displace na mga tao, wala sa matulugan ng mga proper mga gymnasium, wala sa mga centers na magbigay sa kanila ng proper help. Why is that? Wala budget. So do not get angry at people like me na nagsasalita kang nagkukwestiyon sa kanila. That is our money. Sila ang nagauyat, sila ang may hawak ng ating purse. So kapag ang ating budget hindi nagapunta sa dapat puntahan, dapat tayong pumalag. Hindi nga hindi sila natin hari. We own them. They are owned by the public because that was their choice. Bakit kayo galit sa akin kung gina-expose? It is never a fake news. What happens is, right now they are trying to intensify the fake news, quote unquote. It is dressed as a law or a bill under the disguise na ang isang bagay ay fake news when they do not want the truth to come out. They categorize it because they are in the position to categorize it as a fake news because they cannot handle the truth. Katulad niyan ang sakit ni Sir President.
Hindi man na fake news, totoo man na nga may masakit ka. You never presented proper documentations how sick you were and how sick you are now. Why is that na ayaw nilang ipaalam? Kasi makukwestiyon ang kanyang capability to govern. And when we could establish that a president or a leader, even a judge, na nag-chemotherapy, they could not have a what you call this, proper judgment handling their job, their position. Hindi sila effective. So kaya ayaw, gusto nilang ipakita nga siya ay perfect health. Titanawa mo lang yung sitwasyon nga duga-suka sa dugo adlaw-adlaw. So nagagalit kayo sa amin na pinaglalaban ang ating katwiran. Yan ang essence ng ating freedom kag demokrasya. Demokrasya ini. Hindi kita komunista. They are trying to dress the insult to our freedom of speech, to our democracy by saying na nagpi-fake news tayo. No. We dig the truth. We say our statements and our opinions and analysis according sa konstitusyon nga binigay sa atin na free tayo maghambal, free tayo magsalita ng ating opinion. Kailan na nagkamali ang aking opinion? So kayong opinion ko ngayon bilat sing iloy taisi ka? Hindi ako naniniwala na ikaw to mali ko fake news. Did my words destabilize the government? Nagutuman ang ilang bilat sing iloy nga milyon nga Pilipino dahil sinabi ko na ba na ikaw ay taisi na ginapanindigan ko yan. I wanna know if it is real. Kung ito ay hindi clone, kung ito ay hindi double body, kaya gusto ko makita ang gusto ko makita ang dental records na i-compare. Dahil mayroong rumors na ikaw ay matagal ka ng taisi, so clear it up. You are obliged to do so. So bakit ako, why am I being persecuted? And the worst thing is, tama itong ambal ni Attorney Plaridel, our government is very vindictive. Yan ang kanilang difference kay Tatay Digong. Tatay Digong was a mature leader, a real statesman. Hindi siya gapatol sa mga ganitong salita because he respected democracy. He respects democracy. He respects our opinion. Hindi niya gani gin-impeach si Lenny nga vice president before nga it was tantamount to sedition and rebellion ang ginawa ni Lenny sa kanya, but he said no. Why would I want to put somebody in misery? Dahil lang ito ang kanyang paningin sa akin. Tatay Digong was a reasonable man. But the government today is very vindictive. They are mapaghiganti. Instead of trying to make our country better, na gumawa sila ng something na makabenefit ang mga Pilipino. Hindi. Ang pamantay, bilat sing iloy sa social media, yun ang ginagawa sa mga bilat sing iloy. Lahat yun optics lang ni. Para maganda sila tingnan, para ganito sila, perfect ang Pilipinas. No. Nakikita nyo na ang Pilipinas ay dolor by just merely looking at the equivalent of $1 to peso. Habang mataas at sumataas, kag sumasarurot ang peso, meaning ang ating ekonomiya is down. Kapag hindi na nila napababa, ang dollar nga mapababa nila sa 40, or kahit 50 na lang, our economy is a shit. Go back to Economics 101 para malaman nyo what is the explanation. I am not an economista, but this is basic knowledge. No one could question our opinion. Hindi mo ma-question ang opinion ko. Opinion ko na mo, that's how my brain works. Hindi kasi Frankenstein to discipline or to caricature my brain. Di indampi sa law. Wherein the law nga nagsabi, dira nga hindi, bawal ka mag-opinion. Kung ang balong ko bilat sing iloy, laway ka, akusar ka lang eh. Bali si Bugres, she slandered me. I'm not ugly, I'm beautiful. Luti, prove to court, bilat sing iloy nga daw si Lutis. Kay ka? Hinambalan ta kayo, di puta ka pala itot, kagamay imo titi. Maliit ang titi mo. Ako saralang ko. Prove me wrong. Ipakita ang titi mo sa court, hindi naman pala maliit ang titi ni pala ni John Bica. Iloy Bugres. 4 inches naman pala ni siya.
4 inches naman pala ni Eloy Bugri si John Vica. Bakit mo naman sinabi nga 2.2 lang siya? Ayan, mali ako. But prove me. Ngayon, you task the Filipino people to challenge your judgment, to challenge your programs, to challenge your budget. Hindi nyo gani ginapakita sa amin isa-isa bilat si Eloy. Saan napupunta ang aming pera? Tapos gusto, you want us to be mom? M-O-U-M ha, hindi M-O-M. Ang mga stars nyo muna guys, ilan na ba yung stars dito? 4,000 pa lang ang stars. Rar! Dagdagan ang stars nyo. Hindi iya kasalanan ang mag-express ng iyong tingin sa bayan. Hindi kasalanan ang magkaroon ka ng isang pananaw na hindi base sa kanilang pananaw. I do not have to conform to anybody. I do not have to ask somebody how I think. Is this okay? Is this alright? Can I think this way? Can I think this Bilaching Eloy? Can I have this kind of perspective? No one can tell us to do something that we don't want to do or to think. Sino makakontrol sa ating isip? Nakukontrol ang mga nagapangtsupa sang tarugo na hindi kanila? Nakukontrol ang mga nagapangabit? Hindi. Nakukontrol nyo ba Bilaching Eloy ang mga utog nyo? Hindi. Pareho din yan sa lakad ng ating utak. So para sa akin, bulay o ang ating nga gobyerno, you cannot control me, prove me wrong. Yun ang solusyon doon. Bugres, araw-araw ka naman, ayan o, nagpasaka ang presidente sa 20,000 more. Sahod ng mga ordinaryong manggagawa, ano pinagsasabi mo nga, lausi ang government? Libre na ngayon ang lahat ng mga eskwelahan, ng mga colleges natin, wala na babayaran kahit 5. Ang mga estudyante ng mga mahihirap, libre na ngayon sa college, parang Canada na tayo, may socialized medicine. Everybody could just go now to a hospital and get free medicines and hospitalizations. Without needing to have fucking insurance, socialized medicine is for everybody. Kahit wala, Medicare, wala ano. Ang ginkawat na PhilHealth ni Ontiveros, binalik na. Bugres. Anong pinagsasabi mo ang Pilipinas, lawlaw? Hindi, i-prove mo ko rin. Kasi nakikita ko ngayon bilat sa Eloy, maraming natatay siya kahit kabaong, wala naman kayo sa may ginadonate. Ang public cemetery natin hanggang ngayon, di puta, wala naman sa may nagatulong doon. Ang mga tao nga nagapitiga, bilat sing Eloy hanggang ngayon, ginapenalty pa rin. Anong binibigay nga proper help sa mga estudyante nga gusto mag-aral? Wala budget. So bakit akong inaaway nyo? Nakikita ko na wala sang school supplies ang mga kabataan sa mga eskwelahan. May mga kabataan ngayon sa colleges na hindi sila makapasok dahil ang CHED wala budget. Ang Department of Budget and Management walang pera physically. Lista-lista lang dahil ninakaw. So why are you angry at me? Because I have this knowledge, I have these informations. Nakikita ninyo ang pamasahe tumataas. Why are you angry at me if I am exposing this? Why are you mad at me if they cannot resolve the crisis that is happening in our country? Why are you mad at me if I am telling you that apparently our leader is sick? So ano ang dapat niyang gawin para mapatunayan sa atin na mali ako? Ipakita niyang galing sa St. Luke's, hindi nga mag-jogging. Sa anong makukuha ko sa jumping jack? I am practicing my civil rights as a taxpayer. Karapatan ko na kasing sinisweldo natin sa kanila ay galing sa ating dugot pawis. Nagagalit nga tayo sa mga tauhan natin na pinagsahod natin katulad sang maid ko. Kung hindi yan maayos, bilat si Eloy ang aparador ko, bugreson ko sa. Sabi ko na sa'yo, isa-isahin mo pala lulo ang mga kulor para hindi ko magsalaset. Ang puti-puti, ang yellow-yellow, ang red-red sapat. Para hindi ako ma-confuse. Galit na tayo sa mga sinasahuran natin sila. After the scandals was exposed that they apparently took 3 trillion from us and 850 million maleta, and that was given to mayors, congressman, 50 million per head. Those who signed for the impeachment of VP Sara, why are they not investigating those allegations? Merong haka-haka, may fake news na may nagbigay ng mga maleta. Why are they not investigating this? So they try to cover one controversy with another controversy, set it up as a clickbait, set it up as a new narrative, and then they wait for vloggers like me to have a reaction. Ito ang kanilang ginagawa, then we react violently. Nagre-react, nagagalit kami because this is what narrative they are showing to the public.
Hindi naman lahat katulad ko matapang. So ngayon, ako na Bilat Sing Iloy, nag-shout for joy dito, ako pa ang pagalitan nyo. Bilat Sing Iloy nyo, pakyo kayo. Ano ang gin-scam sa imo? Anvil Pose? May in-scam ba ako sa'yo? Mga insecurada, ang mga Bilat Sing Iloy, mamatay na lang kayo sa mundo, hindi nyo makuha ang fame, legacy, kag ang pangalan ni Bugres is already written in the history of mankind. Nakalista na ako ngayon sa mga oppressed na mga tao nga well-opinionated. It is just so simple. They do not hate stupid people. They love idiots. They love morons because you could easily be manipulated. Dictators does not like people like me who are intelligent and quick-witted human beings. They dislike and they are displeased with people who are giving them a lip. Ang mga tao nga katulad ko, ayaw nila kasi napupuna sila eh. Gusto nila ang mga katulad nyo nga mga bobo. Gusto nila ang mga katulad nyo nga keep quiet lang, nga oo lang. This is why when they do their campaigns, they go to fucking payatas, they go to squatters area. Where people does not debate, does not ask, does not challenge, does not dig up. People who have an asinine and abysmal reasons while they live. Ito ang gusto nila, people who does not have standards. Ayaw nila sa mga katulad ko, sa katulad ni Sas, ni Tio, ni Marlica, ni Joey, ni Dr. Sino ba nang gusto ko? Lorraine. Ayaw nila kay Rob Rances. Ayaw nila kay Mike Defensor. Ayaw nila sa mga tao nagsasay kay Sara. My political perspective has been given to me freely by our Constitution. The way I think, the way my outlook in life, the dynamics of how I reason out and analyze things, it was given to me by my Creator. Nga amo ako sinikaalam, the studies that I did. Di Bilat Sing Iloy. Kay ikaw ang leader nga binuto ko, di puta, disiplinahon mo ko. Hindi niya pwede. That's not how I live my life. Opinion ko ni ha. Ambot sa inyo kung ano inyong opinion. So for them to try to inject sa kanilang gusto sa akin, it's not gonna fucking happen. Hindi nga ako madisiplina ng sarili kong asawa kag nanay ko, sila lang. Mauuna ka, patay gutom, Lara. Waiting ka, mauuna ka. Ilan na bang nanakaw mo dyan sa amo mo nga pinagsisilbihan mo? Okay. Mangbugres muna tayo dito ng mga kupal. Correct. Kaso ka lang sa akin, sir, wala namang problema. Just file a case and I am going to, hello, what's up? Guwapa ko ngay nablos, Patricia Ann of California. Pachi, how are you? Oo, may mga kwan sila, may mga farm sila sa mga trolls. Magpa-Gcash muna kayo, ha? Ayan isa mga katulad nito, mga furpis ni sila, mga patay gutom. Mga ganito, oh. Sandali. Yung mga tao, bilang mga wala, kuwan paninindigan sa buhay, mga timbang, inichimini aani saw at chay. Ayan. Katulad yan. Hindi mo nga mapaayos ang ngipin mo, Bilat Sing Iloy. You think you have an opinion? Hindi ko nga ginang opinion, yung di puta ka ang ngipin mo nga pustiso na lang Bilat Sing Iloy, plastic pa. Ginaopinyonan ko ang ilong mo, o sige ma-opinyon man ako ngayon sa ilong mo, ang pangit-pangit mo, putang ina ka nga, gorilya ka. Ang itsura mong Bilat Sing Iloy, kahamak ka nga hikahos. Amoy mo palang hikahos na. Ganun ka. Hindi mo gani mapa-level up ang buhay mong di puta ka. Akala mo may opinyon ka. Saan ka ba ngayon nakaupo dyan sa Pilipinas? Magkanong sinasahod mo? Hindi naman nga ako nakikialam, di puta ka, hindi mo napapasta ang ngipin mo, hindi pastray kag hindi papantay. Nag-o-opinyon ako, sang kapangit mo? Haalpot?
I-post kita mamaya. Lahat ditong mga babashir-bashiran, ipopost ko mamaya. Nag-o-opinyon ba ako sa pagkapatay gutom ng pamilya mo nga amoy mo palang hikahos na? Nagpicture-picture ang alput sa salakyan ng kanyang amo. Sino nagsabi sa'yo, hoy? Maglinis ka sang iniduro, alput. Ambisyosa ka nga dako, ilong ka, kunin mo ang langaw dyan sa mukha mo, ho? Opinyon kayo, di puta ka, wala ka sa kamalingkingan, sang utak ko gaga nakapunta. Umabot ka na ba sa Malacanang? Bilat sing iloy ka tapos ang ginlugo mo pa sa buhok mo. Ang kinulay mo sa buhok mo, agwa oksinada. Itsura sang atchay nga utusan. Habang utusan ka, tahimik ka. Wala kaya karapatan, putang ina mo. Wala ka sang karapatan na ano ka, madibati ka sa akin. Hindi mo nga mabilan ng anak mo yung di puta, kaahaw isa ka bite gaga. Habang naglilinis ka ng puwet ng mga amo mo at inuutusan ka, hindi ka bustay, may ka shut the fuck up. Hindi mo nga ma-level up ang buhay mong bilat, sing iloy kang lapat, kang basura, kang opinion ka, back to you sa akin. What do you know about opinions anyway? What do you know about the law and about government? What do you know about repression? What do you know about trillions and billions? Have you even had any money on the palm of your hand na hindi mo in-expect sa tanang buhay mo, ibenta mo man ngayon ang kidney kagang lungs mong bilat, sing iloy ka, hindi ka makahawak ng ganung pera. Tahimik ang putang ina kang kinakain mo, leftovers ang ama mo. Pa-picture-picture ang alpot, may sasakyan sa likod, yun tapos ginawa yung profile picture. Para ano? Sabihin sa mga kapitbahay mo sa probinsya, may sasakyan kaya sa Manila. Ilampo sa karoyo di puta ka ang postiso mo. Ipagawa mo ulit dahil hindi pantay. Ang bisusa kang bilat sing iloy mo. Inuutusan ka lang sa madamay. Tubig. Linisan mo ang kubita. Saan ka ba nagjujote araw-araw ga-office ka? Bilat sing iloy pagising sa mata sang alpot ka nagakalo-kalo ka nagaluto ka na paksyo. Tumahimik ka, hindi ka ama. Ang bisusa ni mga bilat sing iloy, mga taga-ugas, pinggan. Naubos mo ng kaldero mo ngayon, ugas kagang mga plantsahin mo, naubos mo na? Sagot ka din ng sagot, bilat sing iloy mong teleponong ginagamit mo, Alcatel, ilampos ko na karoon sa ulo mo. Kung gusto mo dito, mag-spray kite kay Bugres, palitan mo muna ang telepono mo, ang Alcatel. Ang bisusa kang yun, di puta kang patay gutom, ang paslupa, ilampos ka karoon. Mga bubo. Tanawabi ang itsura, ha? Tsura sa bata mong yagit. Pang lipstick kapot. Kalain sa kahimtangan sang iyo di putaw. Gwapa pa ding timbang ko siya nga kanipali. Pang map ka tudo-tudo. Galingan mo. Bilat sing iloy ka ang pagiging utusan mo. Para ang anak mo mapaaral mo siman. Para hindi kayo habang buhay dolor. Bilat sing iloy ka, hindi ka gani ni makabilis ang maaros-aros na susuko mong putang ina ka. You think you could tell me what to do and to criticize me? Ilampos na ka di karon di puta ka, ito ang mga klase sa mga tao. Na hanggang ngayon, wala ka nga magawa sa iyong livelihood to level up your situation. Bayaran ka lang. 500 pesos butuwa si Amuni kahit nakikita mong di puta ka 6 years ka nakawan. Nga kung itotal mo yung di puta, everyday kung magkaano lang ang 500 nga binigay sa iyo, 6 pesos lang a day, gaga. Nasisiyahan ka sa 500 nga binabayad sa iyo. Sa mga bilat sing iloy nga mga politiko, ibutuhin mo sila, 500 today, 6 years ka naman magsasuffer sa pagnanakaw, ganun ka kabubok. Binuto ko gani ni si BBM, ginlabi ko ni sa gani, mahal ko ni siya. Pero bilat sing iloy, anong pinalit niya sa akin? Anong binalit niya sa akin sa paglabi ko ng eleksyon para sa kanya? Ginmatit niya ang pera ng taong bayan. Di man lang ako binigyan komisyon, bilat singil. Sorry. Nakalimutan niya. Bigyan ang mga taong bumuto sa kanya. Sana ako nagmatit kasang 3 trillion. Binigyan kami 1 million, 1 million. 32 million man lang naman yung lahat. Araw-araw ka pa yan. Bakga kang bilat sing iloy ka. Ginasinggitan, ginasigaw-sigawan ka lang sang amador mo. Oh. Tapos mas tariray ka sa akin ditong di puta. Hindi mo ga madala sa Jollibee ang anak mo. Ilampos na ka karon.
Ngayon, kung anong pinagsasabi mo, kaya ka dulor. Hindi ka na pag-aral ng nanay at tatay mo.